Matapos ang halos isa't kalahating dekadang pagkakakulong sa Indonesia, makakauwi na bukas dito sa Pilipinas si Mary Jane Veloso. Ilang oras mula ngayon, ita-turn over na ng Indonesian government si Mary Jane sa mga opisyal ng Pilipinas na nasa Jakarta na ngayon. Pagdating dito sa bansa bukas, didiretso si Mary Jane sa Women's Correctional sa Mandaluyong sa dating selda ni Cassandra Ong. At live mula sa Jakarta, Indonesia, nasa frontline balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, nasa na ngayon si Mary Jane? Sige, alas 10 nga ng gabi ay inaasahan na ito-turn over na ng Indonesian government ang kustodiya ni Mary Jane Veloso sa Pilipinas. At ayon naman sa Bureau of Corrections ay hindi na nga kailangang iposos pa si Veloso pabalik ng Pilipinas. Sa mga eksklusibong larawang ibinigay sa News 5, makikita ang pagpirma ni Mary Jane Veloso sa kanyang travel document pabalik sa Pilipinas. Kasama niya rito ang ilang opisyal mula sa Embahada ng Pilipinas sa Jakarta. Matapos ang 14 na taong pagkakakulong sa Indonesia dahil sa drug trafficking, makakauwi na si Veloso bukas. Pasado alauna nga ng madaling araw ay lumapag na dito sa Jakarta Airport ang team ng DFA. At nakaabang na rin dito yung ilang opisyal ng DOJ at ng NBI para nga sa pagsundo kay Mary Jane Veloso. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr., hindi na kailangang iposa si Veloso pabalik ng bansa. Pagkarating niya sa Pilipinas, ididiretso siya sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Doon na rin isasagawa ang kanyang medical assessment. Kaya nga po sinasabi namin na he has to undergo the required 5-day quarantine kung makatransport siya ngayong gabi. Tamang-tama, sa bispiras ng Pasko, pwede yung family visit, whole day yun. Handa na rin daw ang seldang tutuluyan ni Veloso. Mananatili siya sa dating kwarto ni Cassandra Leong na sangkot umano sa operasyon ng iligal na pogo. Doon na rin siya, may CR, may beddings, and then of course kung may bisita siya, meron namang may kumbaga hallway. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, si Pangulong Bongbong Marcos ang magdidesisyon sa hiling na clemency ng pamilya Veloso. Pero isipin niyo muna, ligtas siya sa death penalty at nasa Pilipinas na siya. Naghain na rin ng resolusyon sa Kamara para sa kanyang agarang clemency. Sabi naman, Executive Secretary Lucas Bersamin, ang prioridad daw sa ngayon ni Pangulong Marcos, makauwi agad si Veloso. Hindi pa man nakakabalik sa Pilipinas si Veloso, nagdiriwang na raw ang bansa ayon kay PBBM. Gigi, 7 p.m. Philippine time ay inaasang ilalabas na nga si Mary Jane Veloso doon sa piitan at ididiretso na doon sa airport para doon sa sinasabing turnover. 10 minutes dito sa kinalalagyan natin ay makakarating na tayo doon sa isa pang question area kung saan ihaharap yung Philippine Embassy officials at ang kanilang counterpart dito sa Indonesia at maging si Mary Jane Veloso. Vivi. Rainiel, ano ang balita sa pagtrato dyan kay Mary Jane at may impormasyon ka ba kung ito'y anong sitwasyon niya ngayon at nasaan siya eksakto? Jiggy, pagdating doon sa trato kay Mary Jane, dito yung Indonesian community ay bukas doon sa pagpapauwi sa kanya sa Pilipinas. Dahil ayon nga sa kanila, minsan ay isa rin sila, katulad din sila ni Mary Jane, na nais na maiahon yung pamilya nila sa kahirapan. Kaya damad daw nila yung mga sitwasyon ng mga overseas Filipino worker na naging biktima rin kagaya ni Mary Jane. Jiggy. At nakausap pa ba ni Mary Jane yung kanyang pamilya bago itong nakatakdang pagbabalik bukas? Sige, doon naman sa usapin kung nakakapag-communicate ba itong si Mary Jane sa kanyang pamilya, ay nakausap natin mismo yung nanay ni Mary Jane Veloso. At sabi nga niya, simula noong inilabas yung order sa pagpapalaya or pag-turnover kay Mary Jane sa Pilipinas, ay naging maluwag na raw yung Indonesian government. Kung dati-rati ay isang beses kada buwan nakakatawag si Mary Jane sa kanila, simula 3 linggo nakakaraan ay madalas na raw, halos araw-araw na raw itong nakakatawag sa kanila. Gigi. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.